Sa video na ito, tatalakayin natin ang nakakakimbal na kwento ng pamilya Hosoya sa Tokyo, Japan. Isang pamilya na tila may marangyang buhay, ngunit itinago ang madilim na lihim. Samahan ninyo kami habang binabalikan natin ang bawat detalye mula sa ordinaryong araw hanggang sa trahedya na yumanig sa kanilang mundo. Ang Taito sa Tokyo, Japan, ang pinakamaliit na ward sa 23 na ward ng Tokyo pagdating sa sukat, ngunit kilala sa sobrang dami ng tao sa maliit na lugar. Sa loob ng ward na ito matatagpuan ang Ueno at Asakusa, dalawang abalang sentrong komersyal. Dito rin matatagpuan ang tanyag na Shinsoji Temple. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Kenichi Hosoya, isang 43 taong gulang na mayamang lalaki. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, namana niya ang malaking yaman ng pamilya kaya't namuhay siya ng marangya na walang iniintinding pinansyal. Ang kanyang asawa, si Shiho Hosoya, ay 37 taong gulang. Mayroon silang 3 anak, isang 10 taong gulang na lalaki at isang 8 taong gulang na babae at ang 4 na taong gulang na bunsong anak na babae. Ang pamilya Hosoya ay nakatira sa isang marangyang apartment sa Asakusa, isang prime na lokasyon. Sila ang may-ari ng buong 9 at 10 floor ng 10 palapag na gusali. Nagmamay-ari at nagpapatakbo ang pamilya ng isang negosyo sa mga leather goods. Ngunit sa kabila ng kanilang kayamanan at pagkakakilala sa komunidad, isang nakakagulat na pangyayari ang yumanig sa kanila. Ang kaso ng pagpatay sa pamilya Hosoya. Noong 13 ng Marso taong 2013, bandang 9:00 ng umaga, nakatanggap ang pulisya ng Tokyo ng tawag para sa tulong. Ang tumawag ay si Kenichi Hosoya mismo na nagulat na ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae, si Miho, ay nakahiga sa sahig ng walang malay at hindi na makahinga. Agad na rumesponde ang mga pulis at emergency services. Ilang minuto lang, nakarating na sila sa apartment ng pamilya sa Asakusa. Pagpasok sa silid sa pinakamataas na palapag, nakita nila si Miho na nakahiga ng walang buhay sa sahig at nakasuot lamang ng diaper. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital para sa emergency treatment, ngunit sa kasamaang palad, idineklarang patay si Miho ilang sandali matapos makarating. Sa oras na iyon, naroon din si Kenichi sa ospital kasama ang mga pulis. Sa kabila ng pagkamatay ng kanyang anak, kapansin-pansin na hindi siya nagpakita ng lungkot o pagkabahala at nagpakita ng malamig na disposisyon na parang wala siyang pakialam sa bata. Agad itong nagdulot ng hinala sa pulisya. Nang tanungin, sinabi ni Kenichi na mayroon siyang 3 anak. Ang panganay na anak na lalaki at ang pangalawang anak na babae ay nasa bahay ng kaibigan, habang siya lamang, ang kanyang asawa at ang bunsong anak ay naninirahan sa kanilang apartment. Ayon sa paliwanag ni Kenichi, bandang 8:00 ng umagang iyon, nagising ang bunsong anak at nagreklamo ng pagod. Halos hindi siya kumain ng agahan at nagsimulang magreklamo tungkol sa pananakit ng kanyang tiyan. Sa simula, hindi gaanong pinansin ng mag-asawa at inisip lamang na ayaw kumain ng bata. Ngunit bigla siyang bumagsak at nahirapang huminga. Nagtangkang maghanap ng gamot ang mag-asawa sa bahay, ngunit huli na ang lahat. Habang ginagawa nila ito, unti-unti na siyang nawala ng malay sa sahig. Nang maunawa ni Kenichi ang tindi ng sitwasyon, agad niyang tinawagan ng pulisya. Ngunit ang kanyang pahayag ay lalong nagpalala ng hinala ng mga pulis. Nagsimulang pagdudahan nila na hindi aksidente ang pagkamatay ni Miho. Bagamat tila makatuwiran, maraming puwang sa paliwanag ni Kenichi. Ang kanilang apartment ay nasa maginhawang lokasyon at napakalapit sa ospital. Kung naramdaman ng kanyang anak na hindi maganda ang pakiramdam, ang tamang unang hakbang ay dalhin siya sa ospital at hindi ang maghanap ng gamot sa bahay. Higit pa rito, nang matagpuan nila si Miho na walang malay, ang unang ginawa nila ay tawagan ng pulisya sa halip na emergency services. Mahirap ipaliwanag ang ganitong aksyon. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Kenichi na iba-iba ang reaksyon ng tao sa mga biglaang emergencies. Idiniin niya na sobrang nagulat at natakot siya noon kaya tanging tawag sa pulis ang kanyang naisip.
Ngunit hindi nito ganap na naalis ang pagdududa ng pulisya. Upang matuklasan ang katotohanan, pinlano nilang ilipat ang katawan ni Miho sa coroner para sa autopsy. Nakakagulat na mariing tumutol si Kenichi sa hakbang na ito, iginiit niyang puro haka-haka lamang ng pulisya at mas mabuting hayaan na lamang makapagpahinga ang kanyang anak. Pinag-utos niya na huwag nang makialam ang pulisya sa kanyang pamilya. Ang kanyang pag-uugali ay labis na mapanghamon. Nang mabigo, nakipag-ugnayan ng pulisya kay Shiho Hosoya, ngunit tulad ng kanyang asawa, mariin ding ipinahayag ang kanyang pagtutol. Sa kabila ng kanilang hinala, hindi makapagsagawa ng autopsy ang pulisya nang walang pahintulot mula sa mga magulang ng biktima. Sa puntong ito, may naiulat ang doktor na nagbigay ng emergency care kay Miho ng isang kakaibang impormasyon. Nang dumating si Miho sa ospital, wala na siyang buhay. Matapos siya sa atin, natukoy ng doktor na patay na si Miho humigit kumulang 3 oras bago siya dinala sa ospital. Dahil sa napakahalagang impormasyon, naniwala ang pulisya na tiyak na sangkot ang mag-asawang Hosoya sa pagkamatay ni Miho. Upang maunawaan ang sitwasyon, balikan natin ang timeline ng mga pangyayari. Tinawagan ni Kenichi ang pulisya bandang 9:00 ng umaga, samantalang natukoy ng doktor na namatay si Miho mga 6:00 ng umaga. Direktang sumasalungat ito sa pahayag ni Kenichi na nagsabing nagising si Miho bandang 8:00 ng umaga at nagreklamo na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Maraming kahina-hinalang punto ang natuklasan ng pulisya tungkol sa mag-asawang Hosoya at pinaghihinalaan silang may tinatago. Dahil sa maraming hindi malinaw sa kaso, tinanggihan ng pulisya na ibalik ang katawan ni Miho sa pamilya at ipinadala ito para sa forensic autopsy. Lumabas sa autopsy na may ethylene glycol sa katawan ng biktima. Ang substansyang ito ay walang kulay, walang amoy, bagyang matamis at natutunaw sa tubig para maging anti-corrosion solution para sa mga kotse. Ang ethylene glycol ay nakamamatay na lason. Ilang milliliters lang ay maaaring ikamatay na ito ng isang tao. Bukod dito, natagpuan din sa katawan ni Miho ang olanzapine, isang gamot na ginagamit para sa schizophrenia at bipolar disorder at kailangan ng reseta ng doktor. Natukoy din sa forensic examination ang pasa sa likod ng biktima na nagpapahiwatig na nakahiga siya sa sahig ng matagal pagkatapos mamatay. Pinagtibay ng mga eksperto na ang oras ng kamatayan ay bandang 6:00 ng umaga ng ika-13 ng Marso. Si Miho ay 4 na taong gulang lamang at lahat ng kanyang kinakain ay ibinibigay ng kanyang mga magulang. Bukod dito, ang ganitong dami ng nakakamatay na lason ay hindi magiging sanhi ng kamatayan kung isang beses lamang ito ibinigay. Pinaghihinalaan ng pulisya na matagal na nilang nilalason ang kanilang anak at nilinlang ang pulisya sa isang kwento tungkol sa biglaang karamdaman para umiwas sa legal na parusa. Matapos makakuha ng search warrant, agad nagsagawa ang pulisya ng masusing paghanap sa apartment ng pamilya Hosoya. Bagamat marangya ang kanilang tirahan, napansin na sobrang magulo ito at may kalat sa lahat ng sulok. Ramdam din ang hindi kaaya-ayang amoy sa loob ng kanilang silid. Sa kanilang paghahanap, natagpuan ng pulisya ang ilang maliliit na bote ng anti-corrosion solution na para sa kotse sa loob ng refrigerator. Gayunpaman, walang psychiatric medication na natagpuan sa loob ng bahay. Dahil dito, agad nagkwestiyon ng pulisya ang mag-asawa. Sinabi ni Kenichi na wala siyang ideya kung ano ang laman ng maliliit na bote at kung bakit ito napunta sa kanilang refrigerator. Ayon sa kanya, ang kanyang asawa ang humahawak sa lahat ng gawain sa bahay at kadalasan ay abala siya sa trabaho kaya hindi niya pinapansin ang ganitong bagay. Pareho silang malulusog at walang anumang sakit sa isip at hindi rin kailanman nagkaroon ng reseta para sa gamot. Iginiit niya na hindi nila kailanman ibibigay ang ganitong mga substansya sa kanilang anak. Sinabi rin niya na posibleng napagkamalan ng kanilang bunsong anak ang laman ng bote bilang inumin at siya mismo ang uminom. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Shiho Hosoya sa lahat ng pagtatanong ng pulisya at tumangging magsabi ng anumang detalye. Lalo nitong pinataas ang hinala ng pulisya. Ang refrigerator ng pamilya Hosoya ay may 2 bahagi. Ang itaas na compartment ay refrigerator at ang ilalim ay freezer. Si Miho
4 na taong gulang ay abot lang ang freezer samantalang ang mga bote ng anti-corrosion solution ay inilagay sa refrigerator na labis na mataas para maabot niya. Bukod dito, ang mga ganitong substansya ay karaniwang ginagamit sa sasakyan kaya't nagtatanong ang pulisya kung bakit ito nailagay sa refrigerator. Lahat ng senyales ay nagpapahiwatig na sinadyang nilason si Miho. Gayunpaman, tila magkakaugnay ang kwento ng mag-asawa at sa kabila ng pagtatanong ng pulisya, tumanggi silang aminin na saktan ang kanilang anak. At ang ebidensya noon ay hindi pa sapat upang patunayang sila ang salarin. Matapos makumpleto ang forensic examination, kinuha ng mag-asawa ang katawan ni Miho, sinunog sa cremation at dinala ang kanyang mga abo sa kanilang tahanan. Sa kabila nito, patuloy na itinuturing ng pulisya ang mag-asawa bilang pangunahing sospek at nangako na patuloy nilang hahanapin ang ebidensya upang mahatulan ang mag-asawa. Ayon sa investigasyon, si Kenichi ay mayamang lalaki. Nagsimula sa wala ang kanyang mga magulang at unang nagtayo ng negosyong paggawa sa mga produktong leather upang makalikom ng paunang puhunan. Kalaunan, lumipat sila sa negosyo ng real estate. Ang apartment na tinitirhan ni Kenichi ngayon ay isa lamang sa maraming ari-arian ng kanilang pamilya. Bukod sa real estate, pagmamay-ari rin ng pamilya Hosoya ang isang hotel sa Asakusa na tinatawag na Asakusa Ryokan Hotel. Itinayo noong 2012, ang Asakusa Ryokan Hotel ay isang 3-star hotel na kilala sa kakaibang arkitektura nito at matatagpuan sa isang abalang commercial na lugar. Mula sa mga bintana ng hotel, makikita ng mga bisita ang Tokyo Skytree. Dahil sa prime na lokasyon nito, mataas ang popularidad ng hotel sa mga customer. Ang halaga ng kwarto ay nagsisimula sa 8,550 yen kada gabi, mga nasa 4,700 hanggang 5,100 pesos at halos palaging fully booked ang hotel. Si Kenichi ang bunsong anak sa 3 magkakapatid. Lalo siyang minahal ng kanyang mga magulang, umaasang siya ang magmamana sa negosyo ng pamilya sa hinaharap. Dahil dito, naging napakastrikto ng pagpapalaki sa kanya. Pagkatapos makapagtapos sa kolehiyo, sabik si Kenichi sa kalayaan at pagkikipagsapalaran. Hindi niya nais mamana ang negosyo ng pamilya. Sa halip, gusto niyang magsimula ng sariling venture at bumuo ng sariling karera. Sa pagtupad sa kanyang ambisyon, nagtatag siya ng isang freelance media company na nakatuon sa paggawa ng short videos at live streaming sales. Sa kabila ng suporta ng kanyang mga magulang, dahil sa kakulangan ng karanasan, nagsara ang kumpanya sa loob lamang ng 6 na buwan. Dahil wala ng ibang opsyon, nagbalik si Kenichi sa kanilang bahay nang walang masyadong pagpipilian. Nag-ayos ang kanyang ama ng magaan na trabaho para sa kanya sa negosyo ng pamilya kung saan kailangan niya lamang dumalo araw-araw. Unti-unti, nasira ang motivation ni Kenichi sa ganitong madaling buhay at nagsimulang dumalaw sa mga lugar ng kalayahan. Nang makita ng ama ang pagbagsak ng kanyang anak, nagalit siya at nauwi ito sa matinding pagtatalo. Sa sobrang galit, umalis si Kenichi sa bahay at nagtrabaho bilang sales clerk sa isang tindahan ng sapatos pambabae. Hindi matiis ng ina ang pagdurusa ng anak kaya't lihim niya itong sinuportahan sa pananalapi at bumili ng apartment para hindi na kailangan pang magbayad ng renta. Noong taong 2007, sa edad na 21, ipinakilala ng isang kaibigan si Kenichi sa isang bar kung saan nakilala niya si Shiho, isang hostess doon. Nagsimula si Shiho sa isang mahirap na pamilya at naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Pagkatapos nito, nanirahan siya kasama ang kanyang ina. Mula pagkabata, mabilis ang pag-init ng ulo ni Shiho at madalas siyang magalit kaya't naniniwala ang kanyang ina na siya ay may pagkaparanoid. Noong high school, nahumaling siya sa isang lalaking sikat na mga awit. Upang mabili ang lahat ng kanyang albums, hindi siya nagatubiling takutin ang kanyang ina sa pamamagitan ng paggupit sa sarili niyang buhok. Pagkatapos makapagtapos sa high school, umalis si Shiho sa bahay ng hindi sinasabi sa kahit sino at lumipat sa Tokyo upang magsimula ng bagong buhay. Wala siyang espesyal na kakayahan kaya't mabilis niyang naubos ang kanyang pera at natagpuan ang sarili na naglalakad sa kalye. Sa kabutiang palad, nakilala niya ang isang mabait na employer at tinulungan siya at pinayagang manirahan sa kanya.
Ngunit matapos manirahan sa employer na iyon, nagsimulang lumuhod si Shiho sa maginhawang pamumuhay. Napakadelikado niya pagdating sa pagkain at inumin at palaging hinihiling na bilhan siya ng magagandang damit. Sa huli, napagod ang pamilya ng employer at siya ay pinaalis. Pagkatapos nito, nagsimulang magtrabaho si Shiho sa bar bilang hostess. Pagkakita pa lamang ni Kenichi kay Shiho sa unang pagkakataon, agad siyang nakaramdam ng matinding paghanga. Bagamat hindi siya labis na maganda, nakuha agad ni Shiho ang puso ni Kenichi dahil sa kanyang magiliw na ugali at nakakatawang paraan ng pagkikipag-usap. Mula noon, araw-araw bumibisita si Kenichi sa bar para makita si Shiho, gumagastos ng malaki upang tumaas ang kanyang benta. Unti-unti, nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa at naging magkasintahan. Ngunit hinarap nila ang matinding pagtutol ng mga magulang ni Kenichi na noon ay may napiling angkop na magiging manugang. Nang dinala ni Kenichi si Shiho sa kanilang bahay, agad silang pinalayas ng kanyang mga magulang. Sinabi nila na kung hindi niya iiwan si Shiho, hindi na siya dapat makapasok sa bahay muli at hindi nila tatanggapin ang isang hostess bilang manugang. Ngunit hindi nakinig si Kenichi. Dinala niya si Shiho sa apartment na binili ng kanyang ina para sa kanya at lihim nilang nirehistro ang kanilang kasal kaya't naging legal na mag-asawa sila. Hindi naglaon, nabuntis si Shiho. Sa kabila ng galit ng mga magulang ni Kenichi, wala silang nagawa kundi tanggapin si Shiho bilang manugang. Noong 2016, lumipat ang mag-asawa sa isang marangyang penthouse apartment sa gusali ng pamilya Hosoya sa Asakusa. Pagkatapos ng kasal, iniwan ni Shiho ang kanyang dating trabaho at nagsimula ng marangyang pamumuhay. Parehong tamad si Kenichi at Shiho at hindi mahilig sa gawaing bahay. Ang kanilang maginhawang pamumuhay ay nagdulot ng malaking pagtaas sa timbang kung saan umabot sa 100 kilos minsan ang timbang ni Kenichi. Sa pamilya Hosoya, ang nakakatandang kapatid na babae ni Kenichi ay kasal na at lumipat sa ibang tirahan. Ang kanyang mga magulang ay matanda at may mahinang kalusugan. Ang marangyang pamumuhay ng mag-asawa ay malaking bahagi na pinondohan ng pangalawang anak na babae ng pamilya na si Mina Hosoya. Si Mina ay isang matalino at masiglang babae na tumutulong sa kanyang mga magulang sa pamamahala ng negosyo ng pamilya at nagsilbi ring financial manager para sa Asakusa Ryokan Hotel. Batid niya ang lahat ng operasyon ng negosyo ng pamilya at naninirahan kasama ang kanyang mga magulang sa mga mas mababang palapag ng kanilang upscale na apartment. Sa kabilang banda, wala namang interes si Kenichi sa negosyo ng pamilya. Ang tanging iniintindi ni Kenichi ay ang magpakasaya sa buhay, gumastos ng malaki at bawat pagkain ay nagkakahalaga ng 10,000 yen. Sa mata ng kanyang mga magulang, si Mina ay mas masipag at mas may kakayahan kaysa sa kanilang anak na lalaki. Sa kasamaang palad, noong Abril ng taong 2018, namatay si Mina sa isang aksidente sa edad na 41. Bago ang kanyang kamatayan, nakaranas siya ng pagsusuka, pagtatae at hirap sa paghinga sa kanilang bahay. Ilang sandali matapos siyang dalhin sa ospital, siya ay pumanaw at tinukoy ng mga doktor na ang sanhi ng kamatayan ay sepsis. Ngunit gaya ng malalaman natin, malayo ito sa katotohanan. Hindi doon nagtapos ang mga kakaibang pangyayari. 2 buwan matapos mamatay si Mina, pumanaw na rin ang ama ni Kenichi. Kilala rin na pumanaw ang kanyang ina noong Enero ng parehong taon. Sa panahong iyon, walang nakakita ng kakaiba sa mga kamatayan. Naniniwala ang lahat na dahil sa sobrang trabaho at stroke ang dahilan. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kapatid at magulang, si Kenichi ang naging nag-iisang tagapagmana ng napakalaking yaman ng pamilya. Kasunod ng insidente sa bunsong anak ni Kenichi, sa investigasyon ng mga nakaraang kaso, natuklasan ng pulisya ng mga sintomas ni Mina bago siya namatay ay kahawig sa bunsong anak ni Kenichi. Isang pagkakataong napakalaki para baliwalain. Dahil dito, nakipag-ugnayan ng pulisya sa matalik na kaibigan ni Mina at umaasang makakahanap ng mga pahiwatig. Ipinahayag ng kaibigan ni Mina na siya ay perfectionist, laging mahigpit sa sarili at nagsisikap sa kahusayan sa lahat ng kanyang ginagawa. Pagkatapos makapagtapos sa kolehiyo,
Nag-apprentice siya sa negosyo ng pamilya sa ilalim ng kanyang ama. Matalino, mahusay at magaling makipag-usap si Mina kaya't madalas siyang pinupuri ng kanyang ama. Sa kabilang banda, si Kenichi ay walang direksyon, pabaya at hindi nakagawa ng anumang karapat-dapat at nagpakasal pa sa isang bar hostess na ikinahihiya ng kanyang mga magulang. Hindi mataas ang pagtingin ni Mina sa kanyang kapatid. Naniniwala siyang kulang siya sa kakayahan para pamunuan ang negosyo ng pamilya. Galit din siya kay Shiho, ang kanyang hipag, dahil nakikita niya itong freeloader na nais lamang pagkinabangan ang yaman ng pamilya. Dagdag pa ng kaibigan ni Mina. Matagal na siyang nababahala mula nang ikasal si Kenichi. Natatakot siya na kung ipagkakatiwala ng kanilang ama ang lahat ng ari-arian sa anak na lalaki, sasayangin ni Kenichi at Shiho ang yaman at wala nang maiiwan. Mariing nakipagtalo si Mina kay Shiho at inakusan ito ng pagsira sa kanyang kapatid at pagiging hindi karapat-dapat na asawa. Dahil matagal nang nagtatrabaho sa bar, bihasa si Shiho sa pagbabasa ng tao at pagpapasikat sa sarili. Pinaghihinalaan ng pulisya na nagpakasal si Shiho kay Kenichi upang samantalahin ang kanyang yaman. Mula sa buhay ng kahirapan tungo sa marangyang pamumuhay, posibleng hinikayat ni Shiho ang kanyang asawa na kunin pa ang mas malaking bahagi ng yaman ng pamilya. At ang pinakamalaking hadlang sa kanila noon ay si Mina, ang kapatid na babae ni Kenichi. Dahil dito, pinlano ng mag-asawa na alisin si Mina. Bagamat may hinala ang pulisya, 5 taon nang namatay si Mina at walang forensic autopsy na isinagawa noon kaya tila imposible na makahanap ng karagdagang ebidensya. Ngunit hindi sumuko ang pulisya at hinalughog nila ang doktor na nagbigay ng paunang lunas kay Mina upang malaman ang higit pang detalye. Nakakagulat na ibinunyag ng doktor ang isang hindi inaasahang katotohanan. Pagkatapos dalhin si Mina sa ospital, lihim na nakipagkita ang ama ni Kenichi sa doktor. Iginiit ng ama na gawin ng doktor ang lahat ng posibleng paraan upang mailigtas si Mina, ngunit huwag ipaalam sa kahit sino ang totoong kondisyon nito. Inabot niya sa doktor ang malaking halaga ng pera at pinag-iusapan itong panatilihing lihim ang nangyari. Sa paulit-ulit na pag-iusap, pumayag ang doktor na tumulong. Sa katotohanan, nang dumating si Mina sa ospital, mahina na ang kanyang katawan at nagpapakita ng senyales ng pagkalason. Sa kabila ng emergency treatment, siya ay hindi na nakaligtas. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, labis na nag-alala ang ama ni Kenichi, ngunit iginiit pa rin niyang sabihin ng doktor sa lahat na sepsis ang dahilan ng pagkamatay ni Mina. Naguluhan ang pulisya kung bakit nais itago ng ama ang totoong dahilan ng kamatayan ng anak na babae. Posible kaya na ang sariling ama ni Mina ang pumatay sa kanya? Ngunit dahil namatay na ang lahat ng sangkot, tila imposibleng matuklasan ang katotohanan. Pagkatapos, nagtungo ang mga investigador sa Asakusa Ryokan Hotel kung saan nagtatrabaho si Mina upang alamin ang kanyang relasyon sa mga magulang. Sinabi ng isang empleyado na mataas ang pagpapahalaga ng kanyang mga magulang kay Mina na siya ang humahawak sa lahat ng malalaki at maliliit na gawain sa hotel. Pagkatapos mamatay ni Mina, labis na nalungkot ang staff ng buong hotel. Mabuting boss si Mina at inaalagaan ng mga empleyado na parang pamilya. Binanggit din ng empleyado na napakabuti ng relasyon ni Mina sa kanyang mga magulang at madalas silang makita na masayang nag-uusap. Simula nang mamatay ang kanyang asawa at anak, palagi ang malungkot ang ama ni Kenichi at bihira na itong bumisita sa hotel. Hindi naglaon, pumanaw din siya na nag-iwan ng matinding kalungkutan sa lahat. Nang kontrolin ni Kenichi ang hotel, hindi niya ito naayos ng maayos dahil sa kakulangan ng kakayahan. Bihira siyang bumisita sa hotel at minsan ay hindi lumalabas sa loob ng 1 buwang sunod-sunod. Pagkatapos, dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic, lumala ang sitwasyon sa pananalapi ng hotel, kabilang na ang hindi pagbabayad sa sahod ng mga empleyado na nagdulot ng sama ng loob sa mga staff. Maraming empleyado ang hindi nasisiyahan sa paraan ng pamamahala ni Kenichi. May mga chismis din na ninakaw niya ang pondo ng hotel na nagdulot ng kakulangan sa mga kinakailangang kagamitan at nagresulta sa reklamo ng mga customer na hindi pinansin ni Kenichi. Matapos ang investigasyon, napag-alaman ng pulisya na walang dahilan ang ama ni Mina upang patayin ang anak na babae. Dahil dito,
posibleng mas komplikado pa ang katotohanan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakatanggap ang pulisya ng anonymous tip. Ayon sa liham, si Shiho ay hindi matatag ang pag-iisip, madalas na sumisigaw at nananapak sa bahay na parang baliw. Inilahad din ng liham ang isang insidente noong Marso ng 2019. Noong araw na iyon, sa hindi malinaw na dahilan, nagkaroon ng matinding pagtatalo si Shiho sa kanyang asawa sa bahay. Pagkatapos, gumawa siya ng matinding aksyon. Binuhusan niya ng gasolina ang balkonahe at sinindihan ang mga kurtina. Sa kabutihang palad, napansin ito ng mga kapitbahay at agad na tinawagan ng bumbero dahil kung hindi, maaaring nauwi ito sa isang sakuna. Dahil sa matinding pinsala sa balkonahe, nagsagawa ng investigasyon ng pulisya ngunit dahil walang malubhang nasaktan, hindi na ito itinuloy pa. Mula sa insidenteng ito, malinaw na si Shiho ay isang napakamakasariling tao, kumikilos at padalos-dalos nang hindi iniisip ang kahihinatnan. Nang sinunog ni Shiho ang balkonahe, naroon pa rin sa loob ang kanyang asawa at 3 anak. Kung kumalat ang apoy, nasa panganib ang buong pamilya. Ibinunyag din ng anonymous letter na galit si Shiho sa kanyang bunsong anak na babae na si Miho. Tuwing may nagagawa si Miho na ikinaiinis niya, ibinubuga ni Shiho ang kanyang galit sa bata. Sa isang pagkakataon, isinumpa niya si Miho sa harap ng iba at sinabing wala siyang silbi at mas mabuting mawala na ito kaagad. Bukod dito, ipinadala ni Shiho si Miho sa kanyang lola mula nang ito'y ipanganak at saka lamang muling dinala sa kanilang bahay nang medyo lumaki na ito. Si Shiho ay isang tamad na babae na hindi nag-aalala sa kanyang mga anak, kaya ang 3 anak ng pamilya Hosoya ay palaging magulo at marumi. Noong Setyembre ng taong 2022, may nag-ulat na madalas binubugbog ni Shiho ang kanyang mga anak sa bahay. Pagkatanggap ng ulat, agad na nakipag-ugnayan si Shiho sa kanyang ama na nakatira sa Hokkaido upang kunin ang 3 bata. Nang dumating ang pulisya upang magsiyasat, ang kustodiya ng mga bata ay naipasa na sa kanilang lolo. Matapos humupa ang public outcry, ibinalik ang mga bata sa kanilang mga magulang. Subalit hindi nagpakita ng pagsisisi sina Kenichi at Shiho. Sa halip, mas pinahirapan nila si Miho na sinisisi sa lahat ng bagay. Bumisita ang pulisya sa preschool ni Miho upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Inilarawan ng mga guro si Miho bilang isang kaawa-awang bata na kulang sa pagmamahal ng magulang at madalas na may sugat sa kanyang katawan. Paulit-ulit na nakipag-ugnayan ang paaralan sa kanyang mga magulang upang paalalahanan sila sa kanilang responsibilidad ngunit tila wala silang pakialam. Sa paaralan, mahina ang kalooban ni Miho. Hindi siya masigla at masaya tulad ng ibang bata. Palaging tila antok at tila kulang sa tulog. Mahina rin ang kanyang personalidad na kalinisan. Madalas niyang suotin ang parehong damit ng ilang linggo at palaging may hindi kaaya-ayang amoy. Maraming kapitbahay sa paligid ng bahay ni Kenichi ang nagrereklamo. Madalas nilang marinig ang pag-iyak ng mga bata sa loob ng bahay at minsan ay naririnig ang sigaw sa kalagitnaan ng gabi. Malaki ang epekto ng ingay mula sa bahay ni Kenichi sa buhay ng mga kapitbahay. Ilan sa kanila ay nakipag-ugnayan sa lokal na otoridad para sa interbensyon, ngunit wala itong naging resulta. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsagawa muli ng paghanap ang pulisya sa bahay ni Kenichi. Nasa kasagsagan noon ang tag-init kaya't matindi ang init ng panahon at magulo ang bahay na may hindi kaaya-ayang amoy. Nang tanungin kung saan itinago ang mga abo ni Miho, parehong itinuro ng mga magulang ang balkonahe. Ang balkonahe ay puno ng kalat at karamihan ay mga karton na kahon. Umabot sa kalahating oras bago natagpuan ng pulisya ang puting urn na nakatago sa isang maliit na wooden cabinet na nakabaon sa gitna ng kalat. Nasa loob ng cabinet ang mga litrato ng mga magulang ni Kenichi at ng kapatid na si Mina. Lumilitaw na wala silang pagpapahalaga o pagmamahal kay Miho. Agad na kinuha ng pulisya ang mga computer at telepono ni Kenichi at Shiho para sa karagdagang investigasyon. Sa pagsusuri, nakagawa ng mahalagang tuklas ang mga tekniko. Natagpuan sa computer ni Shiho ang record ng malalaking pagbili ng anti-corrosion solution at olanzapine. Dahil ang olanzapine ay isang reseta na gamot,
Nalaman na binili ito ni Shiho mula sa mga illegal na website. Nang tanungin tungkol sa mga pagbiling ito, iginiit ni Kenichi na wala siyang alam. Sinabi niyang madalas bumili ang kanyang asawa ng mga pampapayat at gamot para sa diabetes online, ngunit hindi niya kailanman nakita ang gamot na tinatawag na olanzapine. Sa pagsusuri ng chat history ng mag-asawa, natuklasan ng pulisya na galit sila sa kanilang bunsong anak dahil sa hindi raw ito cute o kaakit-akit. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Shiho na matalino ang panganay nilang anak na lalaki, napakaganda ng pangalawang anak na babae, ngunit ang bunsong anak ay pangit, tamad at palaging umiiyak na labis niyang ikinaiinis. Nais niyang mawala si Miho sa mundo magpakailanman. Pumayag naman si Kenichi sa sinabi ng kanyang asawa. Nang mabasa ang mga pag-uusap, labis na nagulat ang pulisya. Hindi maisip na kayang magtanim ng ganoong matinding galit ng mga magulang sa sariling anak at saktan ito ng labis. Bagaman malinaw ang kanilang ipinakitang pagkamuhi sa bunsong anak, wala silang direktang binanggit na balak na patayin ito. Dahil dito, kailangan pa ng pulisya ng karagdagang ebidensya. Marahil dahil alam nilang minomonitor sila ng pulisya, kumuha si Kenichi ng isang kilalang abogado. Nagdaos ng press conference ang abogado at idineklara na si Kenichi ay isang mabait at mahinahong tao na mahal ang kanyang mga anak at hindi pwedeng gumawa ng ganitong kalupitan. Pinaghihinalaan ng pulisya na ang hakbang ni Kenichi ay pagtatangkang ilipat ang lahat ng sisi kay Shiho upang makaiwas sa responsibilidad kapag lumabas na ang katotohanan. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, nanatili pa rin ang mag-asawa bilang pangunahing suspect batay sa ebidensya ng pulisya. 11 buwan matapos ang insidente, noong 14 ng Pebrero taong 2024, araw ng mga puso, opisyal na inaresto sina Kenichi at Shiho. Nang dalhin sila sa presinto, biglang nagbago ang asal ni Shiho. Mula sa pagiging tahimik sa mga tanong ng pulis, bigla siyang nagpakitang gilas at naging masigla sa pagkikisalamuha. Tumanggi siyang bumaba ng kotse, sinasabing masakit ang kanyang ulo pagkatapos masakit ang likod at sobrang hina niya para lumakad. Umabot ng 30 minutong mahinaong panghihikayat bago siya tuluyang pumayag na bumaba. Kinailangan ng opisyal na balutin siya ng kumot at ilagay sa wheelchair upang dalhin sa presinto. Matapos ang pag-aresto ng mag-asawa, lumapit sa pulisya ang isang lalaki na nagsabing malapit na kaibigan ni Kenichi na tinukoy bilang A. Sinabi niya na may pinagdaraanan si Kenichi at hindi kasing saya ng itsura ang kanilang kasal. Si Shiho ay mapangaping babae na palaging nagpipilit at kinokontrol ang isip ng kanyang asawa. Pagkatapos ng kanilang kasal, madalas na lumabas si Shiho ng magdamag, nagpapabaya sa gawaing bahay at hindi inaalalayan ang mga bata sa pagpasok at pag-uwi sa paaralan, kaya si Kenichi ang nag-aalaga sa 3 anak. At kapag may ikinakainis sa kanya si Shiho, agad siyang magtatampo at ipapagawa kay Kenichi ang lahat ng gusto niya. Mahilig si Shiho sa mga hot spring at palaging pinipilit na sumama si Kenichi. Kailangan ding ihanda ni Kenichi ang malilinis na damit panloob ayon sa gusto ni Shiho. Sa isang pagkakataon, nakapaghanda si Kenichi ng maling kulay ng damit na labis na ikinagalit ni Shiho. Nauwi ito sa verbal na pambabastos at matinding pisikal na parusa. Si A, ang malapit na kaibigan ni Kenichi, ay naniniwala na may isyong psychological si Shiho. Palagi siyang balisa tungkol sa kanyang itsura, ngunit sinisisi si Kenichi, sinasabing nagbago siya dahil sa pagkakaroon nila ng anak. Sa katotohanan, matagal nang napagod si Kenichi sa pabago-bagong ugali ng kanyang asawa at minsang naisip na maghiwalay. Ngunit sa tuwing binabanggit niya ito, nagwawala si Shiho. Madalas niyang banta ang magpapakamatay na nagdulot ng matinding pressure kay Kenichi at napilitan siyang umatras. Sa huli, wala ring nagbago. Ang Asakusa Ryokan Hotel ay kilalang kilala sa lokal na komunidad, kaya ang kasong kinasasangkutan ng may-ari nito ay nagdulot ng malaking pansin at spekulasyon mula sa publiko. Hanggang ngayon, hindi pa rin naihahatid sa korte ang kaso. Ang 2 sospek ay nananatili sa kustodiya para sa karagdagang investigasyon at sa harap ng tanong ng pulisya, patuloy nilang itinanggi ang mga akusasyon at nananatiling tahimik. Ano nga ba ang magiging hatol at parusa kina Kenichi at Shiho?
Malapit nang lumabas ang buong katotohanan at dito nagtatapos ang kwento ng krimen sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kaso na ating tinalakay para sa araw na ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang investigative stories at kwento na ating susuriin. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.